Shalom, Bokorto. Good morning po. Purihin po ang Panginoon. Sa araw po na ito, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. At nawa po tayo po ay mapagpala ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Pangunahan po tayo ni Pastor Bebet sa pananalangin. Amen. Praise Adonai. Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, salamat po ngayong umagang ito. Salamat sa panibagong lakas, sigla na ibinigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo. Ngayong umagang ito, patuloy kami lumalapit, dumudulog sa inyo. Yan niyo, Panginoon, na tulungan niyo kami na maintindihan, maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita. At ito, Panginoon, ay maisapamuhay namin sa araw-araw ng buhay namin habang naririto kami sa lupa, Panginoon. Kaya sinabi niyo rin sa iyong mga salita, ang banal na Espiritu ang patuloy na magpapaunawa sa amin sa lahat ng bagay na hindi namin naunawaan. Kaya salamat po dahil may ruwak, may banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin, Panginoon. Kaya, Father God, sa iyo namin tinitiwala ang oras na ito. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang madakil at maparangalan sa buhay namin. In Yeshua's mighty name we pray. Amen. Amen. Praise Yah. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Recap lang po tayo sa pinag-aralan natin noong nakaraang araw, Pinag-uusapan po natin, inuugat po natin kung saan nagmula ang mga hentil, Ano po ba yung mga hentil, Ang hentil po ay binanggit po ng salita ng Panginoon sa Roma chapter 11 verse 25. Amen po. Nang nakaraan po nating pag-share, nakita po natin sa salita ng Panginoon sa Roma chapter 11 kung saan ang mga hentil po ay inuugpong ng Panginoon sa mga Hudyo. Amen. Hallelujah. Ang mga hentil po ay inuugpong ng Panginoon at sabi ng Panginoon sila po ay may bilang, hindi po lahat ng tao, sa mundo ay maituturing na mga hentil. At ang mga hentil po, ay sabi nga po, kapag po nahusto na ang kanilang mga bilang, ay pagkatapos ililigtas ng Panginoon ang bayang Israel. Lahat po ng mga Israelita, lahat po ng mga Hudyo ay maliligtas. Kaya mga kapatid, dapat po maintindihan po natin, na ang mga hentil po ang siyang uugpong ng Panginoon sa mga Hudyo o sa Israel, hindi po vice versa. Amen po? Praise Yah. At ang mga hentil po, sabi ng Panginoon, ang sinabi po ng pangsasalita niya sa Romans chapter 11, sinabi po doon na the fullness of the nations. Ang hentil po sa Hebrew ay goyim, na ibig sabihin po ay nations. Okay? At sabi po ng Panginoon sa Genesis, kung napag-usapan po natin yan, kung nabalikan po natin, mabalikan natin yung ating past live video, nag-share po tayo na nagsimula po ito, yung fullness of the nation na sinasabi ng binanggit niya ito sa Genesis, sa panahon ni Jose, ni Jacob, kung saan matanda na po si Jacob, yung tatay ni Jose, na kalaunan tinawag na Israel. Nung matanda na siya, dinalaw po siya, pinuntahan po siya ni Jose at kasama niya yung kanyang dalawang anak. At nung nakita po sila ni Jose, ni Jacob, ni Israel, pinalapit niya si Jose at yung kanyang dalawang anak at binasbasan. Okay? At yung isang anak po ni Jose, na ang pangalan po ay Ephraim, siya po ay binasbasan ng Panginoon at sa pamamagitan ni Jacob. Ang blessing po kay Ephraim ay his descendants will become the fullness of the nations. Doon po nabanggit yung fullness of the nations or the fullness of the Gentiles. Doon po nabanggit, unang beses na nabanggit yung the fullness of the nations or the fullness of the Gentiles. Blessing po iyon para doon kay Ephraim. At sabi nung nabasa natin nakaraan, 'di ba? Pinag-usapan natin, sila po yung gagamitin ng Panginoon para pagpalain ang Israel. Padadamihin sila ng Panginoon. Sabi nga, ang ibig sabihin ng pangalang Ephraim ay the fruitful one or multiplies a lot. Napakadami po nila. Kaya nung panahon po ng mga Israelita ay nakapasok na, 'di ba? Sa panahon po ni Jose, sa panahon po ni Jacob, nung buhay pa siya, nung binibless niya po, nung pinagpala niya si Manase at si Ephraim, buhay pa siya noon, at nung namatay po siya,
'Di ba nga po ang Israel, ang tribes of Israel ay lumabas sa Egypt, 'di ba, Pastor? Amen. No, pagkatapos after Panahon ni ng Moses. panahon na sila'y nasa Ehipto, panahon ni Moses, nung panahon ni Josue, wala na si Moses. No, nagkaroon ng sabi nga Joshua generation, bagong henerasyon ng Israel. No, Amen. nagkandamatay na yung mga nanggaling sa Ehipto. O Tanda generation na, bagong henerasyon na ng mga Israelita ito. Nakapasok sila sa land of Canaan. No? Yung lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon, narating po nila yon sa pangunguna ni Josue. At nung nandun na sila sa land of promise, sa Canaan, dinivide na po ni Josue, no? Dinivide na po, pinaghati-hati na, no? Sa pamumuno ni Josue, pinaghati-hatian na yung land of Canaan. Kung kanino mapupuntang tribo, yung ganitong bahagi ng lupa sa land of promise sa Canaan. At kasama po ang Ephraim, ang mga Ephraimita, no, na nakatanggap ng bahagi ng lupang ipinangako ng Panginoon sa Israel. Kabilang sila sa bayan ng Israel. Kaya mga kapatid, no, napunta sila sa mabundok na bahagi, no, ng land of Canaan, no, ng land of promise, at doon sila sa kabundukan, na natili sila doon, pero hindi nga daw po sapat sa kanila yung kabundukan, sa dami nila, because they multiplies a lot, they are very fruitful, kaya umabot po sila hanggang sa Jezreel, no, praise Yah. Alam niyo po, ang ginawa po ng Panginoon, talagang tinupad niya yung pangako niya, yung basbas kay Ephraim, na talagang dadami sila. And they will become the fullness of the nations. Amen po? Hallelujah. And alam niyo po ang nangyari, no? Nung panahon po na ang King David ay naghari, no, sa Israel. And after the King David, nung nawala na siya, namatay na siya, ay ang pumalit ay si King Solomon. Okay, nasa ano na tayo ang tawag dito, Israel history po itong pinag-uusapan natin. No? Para maintindihan natin yung ugat kung saan nanggaling yung mga hintil, balikan natin. Alam niyo po, no, maputol ko yung ating pinag-uusapan. Mahalaga po yung sinasabi ng Christian na Old Testament. No? Sinasabi, New Testament na lang tayo kasi nasa New Testament na tayo, no? We are New Testament New Covenant Christians. Kaya dapat wala na yung old, hayaan mo na yan, pwede na yung New Testament lang. Hindi. Kailangan po natin both. Kailangan natin, kasi para maintindihan natin yung New Testament, kailangan mabalikan natin yung Old Testament. Kasi yan yung tawag po ng Christian, no? New and Old. Pero sa Hebrew, hindi po New and Old yung tawag dyan. No? Kailangan po mabalikan natin yung history para maintindihan natin yung sinasabi ng Panginoon, yung Gentiles, bakit inuugbong ng Panginoon. Kasi yung history, no, yung ugat ng mga hintil, talagang kasama sila sa bayan ng Panginoon. Kaya pala inuugbong sila ng Panginoon. Kasi ibinabalik lang sila ng Panginoon kung saan sila nararapat. Amen. Okay? Okay, balik po tayo. No? Nung panahon na si King Solomon ang naghahari sa Israel, no? Si King Solomon po ay nakagawa ng malaking kasalanan sa Panginoon. Ano pong ginawa ni King Solomon? Mababasa po natin sa 1 King chapter 11, kung saan si Haring Solomon po, no, ay gumawa po siya ng mga Diyos-Diyosan para sa kanyang mga asawa. Napakarami pong asawa ni King Solomon. At iba-iba po ang Diyos na kanilang sinasamba. Sa bawat asawa niya na may ibang Diyos ay nagtatayo siya ng mga ribulto para doon sa kanyang mga asawa. Kaya dahil diyan, sa verse 9 po, chapter 11, 1 Kings chapter 11 verse 9, nagalit po ang Panginoon kay Solomon. Sabi sa verse 9, basahin nga po natin, Pastor. 1 King chapter 11 verse 9. Kung kayo po may mga Bible na hawak, buksan po natin. Sabi po diyan, okay. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses. Kahit binalaan na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, hindi pa rin sumunod si Solomon sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon,
dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa Israel. Magtitira ako ng isang angkan alang-alang sa aking lingkod na si David at dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod. Pinintulutan ng Panginoon na may kumalaban kay Solomon, siya ay si Hadad na taga-Edom na mula sa angkan ng isa sa mga hari ng Edom. Okay, so, yun po, no? Hanggang dyan lang po tayo. Nakita po natin nagalit ang Panginoon kay Solomon. Amen. Dahil po sa pagsamba sa ibang Diyos, sa Diyos-Diyosan. Hindi siya sumunod sa utos ng Panginoon. Kaya nga, ang paglabag sa utos ng Panginoon ay kasalanan. Kaya dahil po doon, no, sabi ng Panginoon, mawawala sa iyo yung kaharian. Sabi ng Panginoon, no? Pero dahil ang Panginoon tapat siya sa pangako niya, meron siyang covenant sa ninuno, no, sa kay David, no, sa ama ni King Solomon. Even sa mga ninuno nila, hindi sila, sabi nga ng Panginoon, hindi niya kinakalimutan yung kanyang mga pangako. Pag nakipagtipan ng Panginoon, hindi niya po yun kakalimutan. Sabi niya, hindi niya kakalimutan yung tipan niya kay David. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagtira siya. Sabi niya, hindi lahat mawawala sa iyo. Amen. Pero sa anak mo, hindi sa iyo, hindi sa panahon mo, sa anak mo, mawawala sa kanya ang kaharian, pero hindi lahat mawawala sa kanya. Magtitira siya. Sabi, magtitira siya ng isang angkan. Ay, mga kapatid, tinan niyo po, ito po ay consequences ng kasalanan ni Solomon. Kaya napakalaki ng epekto kapag tayo po'y sumusuway sa utos ng Panginoon. Amen, Lalo amen. na kapag tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Ang laki po ng epekto. Patay ka na, pero sinisingil pa ng Panginoon yung anak mo. Salin lahi. Yung salin lahi. Sabi nga, third to fourth generation sisingilin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yun po yung nangyari, no? Kaya nung panahon ng kanyang anak, si Rehoboam, nung si Rehoboam na ang naghahari, no, pastor, naagaw sa kanya yung 10 tribes. Naagaw sa kanya ni Jeroboam. At itong si Jeroboam, no, ay isang Ephraimita. Isa pong Ephraimita. Galing po siya sa lahi ni Ephraim, na apo ni Israel ni Jacob. Na anak ni Jose. Kaya lang po, no, itong Ephraimita na ito, na si Jeroboam, hindi po siya naging mabuti, matuwid sa harapan ng Panginoon. No, siya po yung dahilan bakit na fall into great idolatry ang Israel, no? Kinuwento na po namin 'yan, no, nakaraan pa, paulit-ulit na nating sinasabi na si Jeroboam, no, grabe po yung kanyang ginawa sa Israel, na talagang dinrive niya sa idol worship. Dinala niya sa pagsambang. Hindi niya pinabalik sa Jerusalem. Hindi niya pinapunta sa Jerusalem para sumamba sa templo ng Panginoon, yung 10 tribes. At kahit anong contact, communication sa mga kapatid nila sa Judah, ay hindi po niya pinahintulutan. Hindi niya inalaw. Kaya wala na, nagkaroon po ng broken brotherhood. Nagkaroon po ng paghihiwalay. Kaya mga kapatid, yun yung sinasabi ng Panginoon sa Zechariah chapter 11 verse 14. Na sabi ng Panginoon, no, ay babaliin niya. Magkakaroon po ng brotherhood, broken brotherhood between the tribe of Judah and the tribe of Israel. Okay? Basahin natin, Pastor. Sabi rito. Zechariah chapter 11 verse 14. Pagkatapos, binali ko ang pangalawang tungkod na tinatawag ng pagkakaisa upang ipahiwatig na naputol na ang magandang pagsasama ng Juda at ng Israel. So mga kapatid, no, diyan po nagkaroon ng pagputol, no, nagkaroon ng paghihiwalay, no.
Kaya mga kapatid, yan sinasabi ng Panginoon sa Romans chapter 11, Pastor. Romans chapter 11, sabi niya, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, no, some of the branches are broken. Binali ng Panginoon. Sabi na pa, binali niya, some of the branches are broken. Dahil nga po sa katigasan ng kanilang ulo. Okay? Hindi sila pagsunod sa Panginoon. Dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, yan po yung nangyari, no? Nagkaroon po ng paghihiwalay. Kaya sinasabi nila na the lost tribes of Israel na hiwalay po. Okay? Ito pong House of Judah, no? Ito pong tinatawag na tribes ng Judah, no? Sila po yung kingdom ng Israel, Israel sa south. Okay? Sila po yung tinatawag na the kingdom of Judah, the house of Judah, the kingdom of the south. No, nasa south po sila. At ang kanilang capital ay Jerusalem. Okay? Samantalang yung house po ng Israel, yung 10 tribes, no? Yun naman yung kingdom of the north, no? Ang kanilang capital po ay Samaria na nasa country ng Ephraim. Okay? Yun po yung kanilang capital, yung Samaria. Okay. So mga kapatid, kung mapapansin natin nahati, so nagkaroon ng south and north. No, Pastor, nagkaroon ng north and south. Yan, north and south. Nagkaroon ng dalawang capital. Imbis na isa lang ang capital, dahil humiwalay itong northern part, no, nagkaroon po ng isang capital doon na which is Samaria. Pero sa history, mula pa noon hanggang ngayon, dapat isa lang po yung kapitolyo ng buong land of Israel. Isa lang po, dapat ang kapitolyo lang po ay ang Jerusalem. At sa Biblia po, pinaulit-ulit niya ng Panginoon na ang Jerusalem lang po ang kaisa-isang kapitolyo ng Israel. Wala na pong iba. It will be eternal capital ng Israel, ang Jerusalem. Amen. Okay? Mga kapatid, babalikan pa natin yan sa susunod nating mga pag-aaral. At sabi nga po, dahil doon nagkaroon ng Southern Kingdom and Northern Kingdom. At ang Northern Kingdom po, tinatawag din po itong Ephraim. Kaya pag sinabi, kung mababasa natin sa Biblia, no, pag binabanggit ng Panginoon, Ephraim, pag binabanggit ng Panginoon, Israel, manumbalik kayo, Ephraim, manumbalik ka. Ang tinutukoy po ng Panginoon doon is northern part ng Israel. Okay? Na tumalikod sila dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pinababalik sila ng Panginoon. Amen. No? Pinababalik sila ng Panginoon sa Jerusalem para sumamba sila doon. Pinapupunta sila ng Panginoon, no, sa bundok ng Panginoon para muli silang sumamba sa tunay na Diyos. Yung utos ng Panginoon ay sundin nila, alalahanin nila yung utos ng Panginoon and regain their identity. Kasi yung identity nila, sila po ay kabilang sa lahi ng Israel, kabilang sila sa kingdom ng Panginoon, sa mga anak ng Panginoon. Amen po. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, dahil doon kay Jeroboam na isang Ephraimita, no, imbis na maging blessing itong Ephraimita na to, no, kabaliktaran no, kabaliktaran yung ginawa nitong Ephraimita na to na si Jeroboam. Samantalang ang blessing sa mga Ephraimites, magiging pagpapala sila, 'di ba? Magiging pagpapala sila sa Israel. Pero kabaliktaran po yung ginawa ni Jeroboam. Kaya dahil po diyan, no, dumating po sa tagpo kung saan nagpadala po ang Panginoon ng propeta sa kanilang kalagitnaan. At dito po mababasa natin sa 1 Kings chapter 17, chapter 18. Sa 1 Kings chapter 18, dito po yung senaryo. Papasok na tayo sa yugto ng bahagi kung saan dumating po si Elijah, no? Dumating po si Elijah, no, para po ibalik, no, pabalikin po yung Israel, yung 10 tribes at si Ephraim, no? Pabalikin sila sa Jerusalem, pabalikin sila sa pagsambang tunay, no, sa Diyos ng Israel, sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Okay, basahin nga po natin. 1 Kings. Pastor? Pastor? Medyo mahaba ito.
Pero maganda po itong kwento. Pag naintindihan po natin itong kwento, no, bakit ginawa ng Panginoon ito? Basahin po natin. 1 King chapter 18 verse 1. 3 taon nang walang ulan, isang araw sinabi ng Panginoon kay Elisha, humayo ka. Elijah. Elisha. Elias. Humayo ka at makipagkita kay Ahab dahil pauulanin ko na. Kaya pumunta si Elias kay Ahab, maluba ang tagutom sa Samaria. Kaya pinatawag ni Ahab si Obadias na siyang namamahala sa palasyo niya. Si Obadias ay lubos na gumagalang sa Panginoon. Nang pinapatay ni Jezabel ang mga propeta ng Panginoon, itinago ni Obadias ang 100 propeta sa 2 kuweba. 50 bawat kuweba at binigyan niya sila ng pagkain at tubig doon. Sinabi ni Ahab kay Obadias, puntahan natin ang lahat ng bukal at lambak sa ating bansa, baka sakaling makakita tayo ng mga damo para sa ating mga kabayo at mga mola, para hindi na natin sila kailangang katayin. Kaya nang naghati sila ng lugar kung saan sila pupunta, agad silang pumunta sa kanilang direksyon. 7. Habang naglalakad si Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya si Elias, kaya yumukod siya bilang paggalang at sinabi, kayo po ba iyan, Ginoong Elias? Sumagot si Elias, oo, ako nga. Humayo ka at sabihin mo sa iyong amo na si Ahab na nandito ako. Pero sinabi ni Obadias, huwag po ninyong ilagay sa panganib ang buhay ko kay Ahab dahil wala naman akong nagawang kasalanan sa inyo. Nagsasabi po ako ng totoo sa presensya na buhay na Panginoon ng iyong Diyos na walang bansa o kaharian na hindi nagpadadalhan ng aking amo ng tao para hanapin kayo. Kapag sinabi ng mga pinuno ng mga bansa at mga kaharian na wala kayo sa lugar nila, pinasusumpa pa nila si Ahab na hindi talaga nila kayo nakita. At ngayon, inutusan niyo po ako na pumunta sa aking amo at sabihin sa kanya na nandito kayo. Paano kung sandaling pag-alis ko ay dalhin kayo ng Espiritu ng Panginoon sa lugar na hindi ko alam? Kapag dumating si Ahab dito na wala kayo, papatayin niya ako. Pero Ginoong Elias, mula sa pagkabata ko ay naglingkod na ako sa Panginoon. Hindi niyo ba nabalitaan ang ginawa ko noong pinatay ni Jezabel ang mga propeta ng Panginoon? Itinago ko ang 100 propeta ng Panginoon sa 2 kuweba, 50 bawat kuweba, at binibigyan ko sila ng pagkain at tubig doon. At ngayon, inutusan ninyo akong pumunta sa aking amo at sabihin sa kanya na nandito kayo, papatayin niya ako. Sinabi ni Elias, sumusumpa ako sa buhay na Panginoong makapangyarihan na aking pinaglilingkuran na makikipagkita ako kay Ahab sa araw na ito. Kaya pumunta si Obadias kay Ahab at sinabi sa kanya na naroon si Elias, at lumakad si Ahab para makipagkita kay Elias. Na makita ni Ahab si Elias, sinabi niya, ikaw ba talaga yan? At nanggugulo sa Israel. Sumagot si Elias, hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang pamilya ng iyong ama. Dahil inakwil ninyo ang mga utos ng Panginoon at sinamba ninyo ang mga Diyosang si Baal. Ngayon, tipunin mo ang lahat ng mamayan ng Israel para samahan nila ako sa bundok ng Carmel. At papuntahin mo rin ang 415 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asera na pinapakain ni Jezabel. Kaya tinipon ni Ahab ang lahat ng mamayang Israel at ang mga propeta sa bundok ng Carmel. Lumapit si Elias sa mga tao at sinabi, hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinglangan? Kung ang Panginoon na totoong Diyos, sundin ninyo siya.
Pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin ninyo ito. Pero hindi sumagot ang mga tao. Sinabi muli ni Elias sa kanila, ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon, pero si Baal ay may 415 propeta. Ngayon, dalhan ninyo kami ng 2 toro, pagkatapos pumili ang mga propeta ni Baal ng kanilang kakatayin at ilagay ito sa ibabaw ng gatong. Pero hindi ito sisindihan. Gayun din ang gagawin ko sa isang toro, ilalagay ko rin ito sa ibabaw ng gatong at hindi ko rin ito sisindihan. Pagkatapos, mananalangin kayo sa iyong Diyos at mananalangin din ako sa Panginoon. Ang sasagot sa pamamagitan ng apoy ang siyang totoong Diyos at sumang-ayon ang mga tao. Sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, kayo ang mauna dahil marami kayo, mamili kayo ng isang toro at ihanda ninyo manalangin na kayo sa inyong Diyos, pero wag ninyong sisindihan ang gatong. Kaya kinuha ng mga propeta ni Baal ang toro na dinala sa kanila at inanda ito. Pagkatapos nanalangin sila kay Baal mula umaga hanggang tanghali. Sumigaw sila, o Baal, sagutin mo kami. Sayaw pa sila sa paligid ng altar at ginawa nila pero walang sumagot. Nang tanghaling tapat na, ininsulto na sila ni Elias. Sabi niya, sige, lakasan pa ninyo ang pagsigaw. Diyos naman si Baal, baka nagbubulay-bulay lang siya o nagpapahinga o may pinuntahan o nakatulog at kailangang gisingin. Kaya sumigaw pa sila ng malakas at sinugatan ang mga katawan nila ng sibat at espada ayon sa kinaugalian nila hanggang sa dumanak ang dugo. Lumipas ang tanghali, tuloy-tuloy pa rin ang pagsigaw nila hanggang lumampas na ang takdang oras ng paghahandog pero wala pa rin sumagot sa kanila. Nagsalita si Elias sa lahat ng mga tao, lumapit kayo sa akin, at nagsilapit ang mga tao sa kanya. Inayos niya ang altar ng Panginoon na nagiba. Kumuha siya ng 12 bato na simbolo ng 12 hari ng anak ni Jacob, ang tao ng pinangalang ng Panginoon na Israel. Ginawa niya ang altar ang mga bato para sa Panginoon at ginawa ng kanal ang paligid ng altar. Ang kanal ay kanyang malagyan ng 3 galong butil. Iniayos niya ng mabuti ang panggatong sa altar, kinatay ang toro at inilapag ito sa ibabaw ng gatong. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, buhusan ninyo ng 4 na tapayang tubig ang mga handog at panggatong. Matapos nilang gawin ito, sinabi ni Elias, buhusan ninyo ulit. Pagkatapos nilang buhusan, sinabi ulit ni Elias, buhusan pa ninyo sa 3 pagkakataon. Sinunod nila ang sinabi ni Elias. At umagos ang tubig sa paligid ng altar at napuno ang kanal. Nang oras na ng paghahandog, lumapit si Propeta Elias sa altar at nanalangin. Sinabi niya, Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, patunayan ninyo sa araw na ito na kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod at ginawa ko ang lahat na ito ayon sa inutos ninyo. Panginoon, dinggin nyo po ako para malaman ng mga tao na kayo ang Panginoon, ang Diyos, at nais nyo silang magbalik loob sa inyo. Dumating agad ang apoy na galing sa Panginoon at sinunog ito. Nito ang handog, ang gatong, ang mga bato, at ang lupa, at natuyo ang kanal. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sinabi, ang Panginoon ng siyang Diyos, ang Panginoon, ang Diyos siyang Diyos.
Inutos agad ni Elias sa mga tao, dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal. Dapat walang makatakas sa kanila. Dinakip ang lahat ng mga propeta ni Baal at dinala ni Elias sa lambak ng Kishon at pinagpapatay. Sinabi ni Elias kay Ahab, humayo ka, kumain at uminom, dahil paparating na ang malakas na ulan. Kaya umahon si Ahab para kumain at uminom, pero si Elias ay umakyat sa bundok ng Carmel at nanalangin, nakaluhod at nakayukod sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya, utusan, umakyat ka at tumingin sa dagat. At sinunod ito ng utusan, pabalik niya kay Elias, sinabi niya, wala po akong nakikita. 7 beses na sinabi ni Elias na bumalik siya at tumingin. Nang ikapitong pagbalik niya, sinabi niya kay Elias, may nakita po akong ulap na may itim na kasing laki ng palad ng tao. Bumapali ibabaw mula sa laot. Kaya sinabi ni Elias, humayo at sabihin kay Ahab na sumakay siya sa kanyang karwahe at umahon bago pa siya maabutan ng ulan. Last verse. Di nagtagal, dumilim ang langit dahil sa kapal ng ulap, humangin at umulan ng malakas, at sumakay si Ahab sa karwahe at pumunta sa Jezreel. Pinalakas ng Panginoon si Elias, iminikis niya sa baywang ang balabal niya at tumakbo at nauna pa kay Ahab papunta sa Jezreel. Okay, no, nakita po natin yung mga lugar na binabanggit kung saan po nandoon ang mga Efraimita. Kung saan po sila nagsettle sa north. Yung Samaria na naging kapitolyo nila and yung Jezreel. Yung Jezreel, 'di ba? Yan yung land kung saan umabot pa sila, yung dami nila. Kaya dun sa panahon ni Elijah, panahon ni Elias, binabanggit yung mga lugar na yan kasi doon po pumunta si Elias o si Elijah. Pinadala siya ng Panginoon na isang propeta para manumbalik yung Ephraim, manumbalik yung 10 tribo na nandoon, no? Panahon na yan, manumbalik sila sa Panginoon, no? Di ba nga hiniwalay sila, hindi na sila pinapunta ni King Jeroboam, no? Sa kanilang mga kamag-anak, no, kapatid sa Jerusalem, sa Judah para doon mag-worship sa Panginoon. So, during the time of Elijah, gusto ng Panginoon, manumbalik sila sa Panginoon sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Talikuran nila si Baal, si Asherah, yung kanilang Diyos-Diyosan, no? Pero, ang nangyari po, nagkaroon pa talaga ng challenge, no, Pastor? Nagkaroon pa ng malaking challenge sa pagitan ng mga propeta ni Baal at kay Elias o kay Elijah. Para mapatunayan, makita ng mga taong bayan na totoo ang Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos na dapat nilang kilalanin, sundin, katakutan, paglingkuran, no? At talikuran nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Pinatunayan po yun. Gumawa po ng challenge, no, sa pagitan yung tungkol po sa paghahandog yun, Pastor, di ba? Pinakita, nabasa natin. Naghandog, pareho silang gumawa ng altar, pareho silang merong handog, pero wala pong nangyari sa mga propeta ni Baal, no? Kahit na magsugat-sugat pa sila ng katawan, Pastor, di ba? Kahit na anong gawin nilang pagtawag. Kaya Elias, si Elijah, tinatawanan lang sila, di ba? Sigaw, lakasan nyo pa yung boses nyo, baka hindi ko naririnig. Ganun po yung mga Diyos-Diyosan, no? Yung pinaniwalaan na mga Diyos-Diyosan. Hindi sila nakakapagsalita, hindi sila nakakarinig, kahit anong gawin ninyo, hindi sila makakapagligtas. Kasi hindi sila totoong Diyos, at sila po ay gawa lang ng tao. Kaya nga, galit na galit ang Panginoon, Pastor? Binanggit niyo, may binanggit si verse 18, chapter 18, 37. Yung 37, no, binanggit niya dyan. Sabi niya,
Panginoon, dinggin niyo po ako para malaman ng mga tao na kayo ang Panginoon, ang Diyos na nais niyong silang magbalik loob Sa inyo. sa inyo. No, kasi nga, nung panahon na yun, natatakot sila dahil ang isip nila nung panahon na ito ay totoo yung mga Diyos-Diyosan at si Baal. No, si Baal, si Asera. No, kaya itong mga lahi no, ng Israel ay takot na takot sila. Wala silang magawa. Kasi nung panahon na yan, si Elias ay umalis din, nagtago at ibang mga propeta dahil pinapatay nga sila ni Jezabel. Pero ito, inutusan na ng Panginoon si Elias na makipagkita na kay Ahab. No, para patunayan na yung Diyos-Diyosan at yung tunay na Diyos ay magkaiba. At ipinakita dito ni Elias kung sino talaga yung tunay na makapangyarihan. Kaya nga nung nakita ng mga tao ng Israel, no, yung ginawa ng Panginoon na tinupok niya, no, yung handog, no, yung dumating yung apoy, no, sabi rito sa 38, no, dumating agad ang apoy galing sa Panginoon at sinunog nito ang handog, ang gatong, ang mga bato at mga lupa at natuyo. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sinabi, ang Panginoon ang siyang Diyos. Amen. Tingnan nyo, ang Panginoon ang siyang Diyos. Inulit nila na napatunayan nila, no, na ang Diyos ng Israel, Amen. siya lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala nang iba. Kaya, di ba nakita nyo nung time na yon si Jeroboam, tinulak ni Jeroboam yung mga Israelita na kumilala sa ibang Diyos. No? Inilipat sila. Sinasabi nga namin sa inyo, nung panahon din ni Constantine, ganyan din ang ginawa niya. Inilalayo niya sa Diyos ng Israel yung mga mananampalataya at itulak niya sa Diyos-Diyosan. Kaya, the same na the same. Kaya ngayon, mayroong mga lingkod ng Panginoon Niraisa. na nire-raise up ang Lord para makabalik tayo sa ugat ng ating pananampalataya at kilalanin lang po natin ang Diyos, yung tunay na Diyos, yung Diyos ng Israel. Amen. Amen. Yes, yeah. Kaya doon po natin nakita yan nung panahon ni Elias. Dahil nakita ng Panginoon, grabe na yung nangyari sa kanilang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Hindi nga sila, nung panahon na ito, hindi nga sila makatawag sa Diyos eh. Kasi kontrolado sila. No, kontrolado sila ni Ahab at yung espiritu yung Jezabel spirit. Kasi kapag nakita nila na merong sumasad sa Diyos ng Israel, pinapatay nila. Kaya nga yung mga propeta ng Panginoon, marami silang pinapatay. Buti ito si Obadias, meron siyang itinago na 100. Sinabi doon na 50, dalawang kuweba yon, yung 50 sa kabila, yung 50 sa kabila. At sinabi ni Obadias, may takot siya sa Diyos. Kaya kahit na gano'n, no, yung amo niya ay hindi kumikilala sa Diyos, si Obadias may pagkilala sa Diyos. Kasi natakot siya eh. Ibigay mo, sinave niya. Tinago niya yung 50 na mga propeta ng Panginoon. Tapos, nung nakita niya si Elias, tingnan nyo na yumukod siya. Ginalang niya. Kasi alam niya na lingkod ng Panginoon. Ganun yung respect niya. Si Elias. At kilala niya kasi si Elias talagang lingkod ng Panginoon at sinasamahan ng Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, nako, Elias, tutusan mo ko, di ba, ano siya, kumbaga humingi siya ng awa kay Elias, na huwag niyang gagawin yun, na napapuntahin siya kay Ahab, tapos pag makikipagkita siya, tapos kung hindi siya darating, siya ang papatayin. Dahil mo, nanumpa din si Elias, sabi niya, hindi. Ngayong araw na ito, sabihin mo kay Ahab, makikipagkita ako, sumusumpa ako sa Panginoon. No, ipinakikita dito sa atin, no, iba talaga kapag ang pinaglilingkuran natin ay yung tunay na Diyos. Amen. Hindi ka matatakot na harapin mo, no, kasi wala nang makaharap diyan kay Ahab eh. Katignan mo yung bawat bansa kapag pinupuntahan nila, tinatanong nila yung tao ng Diyos, pag hindi nagsabi ng totoo yun isinusumpa nila. No, mayroong mangyayari sa kanila. Kaya, itong pangyayaring ito, no, ipinakita ito sa atin ng Panginoon, itong kwento na ito, para ang tao na
tao ng Panginoon ay makabalik sa Kanya. Dahil nga may mga tao din o gawa ng kaaway na gusto tayong ilayo, no, do sa tunay na Diyos at tayo ay pasambahin, no, doon sa Diyos-Diyosan. No, katulad ni Constantine, nung panahon ni Constantine, ni Emperor Constantine, nung panahon nila, nung 325 AD, no, nung mga nakaraang linggo, no, na pinag-aralan natin bakit ginawa yun ni Constantine, kasi ang gusto niya talaga ilayo ang mga tao sa tunay na Diyos. Katulad din nito nung panahon nila Elias, panahon nila Jeroboam, no, the same yan, nangyayari yan sa panahon natin. Pero hindi papayag ang Panginoon, gagamit siya sa huling araw, katulad ni Elias, di ba? Sabi niya, yung spirit ni Elijah at ni Moises, no, babalik in the last days. So bakit si espiritu ni Elijah yung apoy, yung fire, at yung espiritu ni Moises? Kasi espiritu ni Moises, yan dyan po dumarating yung pagtuturo, yung Torah, no, yung fire revival na mangyayari, no, na sa pagsisisi, katulad ni Elijah, no, na ginamit ng Panginoon, ipakita ang kapangyarihan ng Panginoon para manumbalik yung bayang Israel sa Diyos. Amen? Kaya ito po yun, in the last days, ito po yun. Kaya mga kapatid, no, inuugat po natin yung ating pananampalataya. Kaya po napakaganda kung pag-aaralan po natin ng history, no, ng Israel. Bakit ba sila talaga sumampalataya sa Panginoon? Bakit ba nila sinusunod ang Panginoon? Dahil nakita nila na walang ibang Diyos na totoo kundi ang Diyos ng Israel lang. Kaya tingnan mo, yung mga kalaban nga nila, takot sa kanila eh. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos ng Israel. No? Kaya yung ibang bansa, natatakot sa kanila. Nakalabanin sila dahil makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Pastor? Kaya nga mga kapatid, no, hindi talaga papayag ang Panginoon. Kahit gaano pa katagal, no, napalayo, kahit gaano pa katagal lumayo ang Israel sa Panginoon, Amen. still paulit-ulit na sinasabihan sila ng Panginoon, magbalik loob sila sa Panginoon. No, hindi papayag ang Panginoon na hindi sila makapanumbalik kasi may promise ang Panginoon sa kanila eh. May covenant ang Panginoon sa kanila, no, kay Abraham, sa kanyang descendants, no. Talagang hindi po nakakalimutan ng Panginoon dahil doon, kahit matigas ang ulo ng Israel, no, kahit paulit-ulit pa silang nagkakasala, no, ibinabalik pa rin sila ng Panginoon kasi tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Amen. Pero dahil nga ang Panginoon, no, hindi lang po siya Diyos ng pag-ibig, no, siya po ay Diyos ng pag-ibig. Siya po ay Diyos ng makapangyarihan. Dahil sa kanyang pagmamahal, kailangan niyang disiplinahin yung kanyang anak. Amen. And finally, nagalit talaga ang Panginoon sa house of Israel. Nagalit ng Panginoon kay Ephraim. No, sa galit ng Panginoon sa kanya, nag-raise up siya ng isang prophet na ang pangalan po ay Hosea. At si Hosea po, no, siya po ay talagang very revealing yung kanyang pangalan. Na ang pangalan po ni Prophet Hosea, ang ibig sabihin po ay save us. Or as in Hosanna, save us, no? Hosea po, no, si Hosea po, no, ang prophet Hosea po ay ni-raise up ng Panginoon para ipakita niya, no, sa Israel, sa Ephraim, yung kanyang gagawin sa Israel, yung kanyang nais na mangyari sa Israel o sa Ephraim. Okay? Kaya ni-raise up niya si prophet Hosea. After ni Elijah, no, marami pa pong mga nangyari sa Israel, marami pa pong nangyari sa Ephraim, pero kung isa-summarize po natin yung mga pangyayari, talagang hindi pa rin sila sumunod sa Panginoon, no? At the end, sa bandang huli, dahil sa hindi nila pagsunod sa Panginoon, dahil sa katigasan ng nilang puso, nagalit talaga sa kanila ang Panginoon. The Lord was very angry na itong Israel at Ephraim talagang ang ginawa ng Panginoon, ikinalat na sila, no, Pastor? Inalayo na sila sa land of promise at sila ikinalat sa iba't ibang bansa. Bukas po, pag-uusapan po natin si Prophet Hosea, no? Kung ano po yung nangyari sa Ephraim, paano siya naitanim ng Panginoon sa iba't ibang bansa to become the fullness of the nation. Amen. Hallelujah.
Nawa po, tayo po'y napagpala ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami lumalapit sa inyo muli at nagpapasalamat sa iyong mga salita na kami, Panginoon, ay natututo, O Diyos. Tulungan niyo kami na makabalik loob sa inyo, Yes, totoong pagbabalik loob, Panginoon, na makalaya kami sa lahat ng uri ng pagsambang pagano o Diyos-Diyosan, Panginoon, Lord God, to idol worship, from idol worship to holy worship, Father God. Hallelujah, matanggihan namin ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Amen. At lahat ng gapos, Panginoon, ng kaaway dahil sa pagsamba sa ibang Diyos, Panginoon, sa amin, buhay, mga strongholds, Father God, makalaya kami dito sa pamamagitan ng inyong Espiritu, Panginoon, Lord God. Sabi niyo nga po, where the Spirit of the Lord, there is liberty, there is freedom. Lord, sa pamamagitan ng pananampalataya sa inyo, ang mga tao, Panginoon, Lord God, ay Lord God, makalaya sa lahat ng uri ng tanikala ng kaaway, Panginoon. Lalo na, O Diyos, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, o idolatry, Father. Salamat po, Panginoon, dahil naniwala kami, all things work together for good to those who love you, Adonai. Amen. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti na nagmamahal sa inyo. Lord, salamat po. Naniniwala kami, there's still a time, Lord God, for revival, a time of restoration, a time, Lord God, of repentance, Adonai, teshuvah, hallelujah, of returning, Panginoon, and Lord, hindi pa huli ang lahat. Hanggat kami ay nabubuhay, mayroon pa kaming pag-asa na Amen. makapagbalik loob sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita. Thank you, Lord, that you are raising up prophets, apostles, teachers, evangelists, Lord God, teachers, you're raising up teachers and pastors, Lord God, the fivefold ministers, Lord, hallelujah. Nagre-raise up kayo ng mga intercessors, worshipers, and warriors, Adonai, this end time season. You are raising up your children, Lord God, the Jewish people, Lord God, hallelujah, the remnants, Lord, mga remnants, Panginoon, para maghayag ng katotohanan this end time season na makapagbalik loob, Panginoon, ang mga hentil ay mayugpong, Panginoon, sa Hudyo, makapagbalik loob, Panginoon, Lord God, even the lost tribes of Israel to return to, Lord God, to their promised land. Lord, salamat po sa mga lingkod nyo na matatapang naghahayag ng salita ng katotohanan, Panginoon. Salamat po, patuloy nyo silang proteksyon at ingatan, pagpagpalain nyo, Panginoon, wherever they are right now. And Lord, ano man ang kanilang mga ginagawa, O Diyos, at ang kanilang mga pangailangan, kayo pong patuloy na mag-provide. Thank you, Adonai, Lord God, sa mga nagre-response. Lord, hallelujah, sa iyong salita. Sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, na iyong salita, Panginoon, patuloy niyo po silang kilusan at biyayaan niyo sila, Panginoon. Even their families and loved ones, O God. Salamat po, purihin kayo. This we pray in Yeshua's mighty name. Amen. Amen. Praise Adonai. Shalom, shalom, everyone. Shalom. Hanggang sa muli po.